Bakit ganun? Putol ba? Putol pa rin? Pag piniplay ko siguro, tanggalin ko na lang yung ano, yung okay na yan. So, it's about emperor worship. Alam nyo, kung nasa series kami sa 1 Peter sa ano sa Kalawan Outreach ano. At doon sa sulat ni Pedro doon sa mga mananampalataya noon doon sa Asia Minor ay isa sa dahilan kaya ini-encourage nila yung mga mananampalataya noon ay because they are suffering persecution. At part of the persecution na nangyayari sa kanila ay dahil nung sila ay naging mga Kristiyano na ay hindi na sila sumusunod at katulad doon sa, especially doon sa tinatawag na emperor worship. So ano ba talaga yung emperor worship? I want to share that to you kasi pag binabasa nyo yan, ano ba talaga yung sinasabi ng especially ni Paul patungkol doon. So yung emperor worship, ito ay normally associated sa Roman Empire. Nagsimula, kung saan mas nakilala yan o naging practice yan during the Roman Empire. Pero actually, kahit nung lumang tipan, in some way, ay mayroon ng tinatawag na emperor worship. At unang-una, yung pero, di ba? Itinuturing siyang Diyos ng mga Egyptian. At sa Bible, kung binabasa niyo po ang Book of Daniel, sino si King Nebuchadnezzar? He built himself a statue, golden statue. Hindi ba? At he demand everybody to worship it. Yung kanyang golden statue. Remember Shadrach, Meshach, and Abednego? Hindi sila sumamba at sila ay nilagay doon sa fiery furnace. Hindi ba? At before that common era yon, ano? During naman doon sa New Testament era, o yung time na ng ating Panginoon, ay si Alexander the Great. Sino po si Alexander the Great? The great Macedonian general, ano? Who conquered almost the whole world. Alam niyo po ba na he referred to himself as Zeus. Yung Macedonia kasi na part ito ng modern day Greece. Di ba? Sino ba ang Diyos ng Greek? Si Zeus. At siya pala ay worship. Ganun pala yun. Nung siya ay namatay na, napakabata kasi niya namatay, no? Nasa 30s pa lang ata. After he conquered so many places, he suddenly died. And but it was a astronomical accomplishment, sabi nga, kasi isipin mo halos lahat. Yung Iran ay nakuha niya. Natalo niya si Cyrus, the King Cyrus ng Persia. So talagang ano, pero siya pala ay winorship during after his death. Ngayon, sa Roman Empire naman, yung emperor cult was adopted by the Roman Empire. At nagsimula yan, alam nyo, itong Roma, nagsimula ito as a republic. Doon sa modern day Rome location ngayon, ano? It's a republic. Tapos, kailangan ko, naririnig ko yung sarili ko. Tapos ang nangyari, nung time ni Julius Caesar, ay transform niya from republic to empire. Ano ba ang pagkakaiba ng republic at empire? Yung republic, sila kasi may senate sila, di ba? Ang nangyari, pag naging empire, yung emperor,
inusurp niya yung power ng Senate. Dictatorship, bale, authoritarian. Nung naging empire na sila. So, during the time of Julius Caesar, nung siya ay inassassinate, siya ay ginawang Diyos din. He was deified by the Romans. At sabi nila, dito nagsimula yung tinatawag na emperor worship. At yung pumalit sa kanya, si Octavian, ang pangalan din, ang magiging pangalan nito, ito ay actually nephew ni Julius Caesar. At siya ay makikilala sa pangalang Augustus Caesar. Siya yung papalit kay siya talaga ang nag-proliferate o nagpasimula o naglunsod o nag-advance ng imperial cult o yung emperor worship. Pero ano ba talaga yung emperor worship? Yung emperor worship, ito hindi necessarily talagang yung ang gusto ng emperor siya yung sambahin. Actually, pagbabasahin niyo po dun sa history, very few of them really want to be worshipped as God. But they advocate the emperor worship as a worship of the state. So ito pala, yun ang ginagawa, especially si Octavian o si Augustus Caesar, nababasa po ba natin? Nababasa natin, ano? Si Octavian, ay ang gusto niya ay yung ito palang emperor worship, ang wino-worship talaga dito yung state. And because the emperor represent the state, ay kaya associated sa kanya. At ang belief kasi ng Roman Empire, the prosperity, economy, the peace at home and victory, ito ay nanggagaling sa state and its gods. Alam niyo po yung Rome, they adapted yung Greek gods. Inadapt nila completely yung Greek gods. Kaya sila, pinaltan lang nila ng mga pangalan. Pero yung pa rin Greek gods ang sinusunod nila. So, yung emperor worship, ginagamit nila ito to encourage yung support sa emperor. So, in a way, ito ay ginagamit na kung sa atin, sa bansa na, pag ikaw ay Pilipino, makabayan ka. So, they using it as a tool for patriotism. Pero ito ay hindi ito, it's just a ritual. Walang doktrina at hindi ito, pinapractice lang siya yung, kasi pag kaya naging emperor worship, pinagpapagawa nila ng templo yung emperor. At doon sa templo na yon, doon sila nag-aalay para sa emperor. Pero ito ay hindi parang katulad ng ginagawa natin na every Sunday ay meron silang pag-aalay. Ito ay just practice on official occasion. Halimbawa, birthday ng emperor. Then they offer offerings doon sa kanyang temple. At ito ay pinapractice along with the religio lecita or local religion. So yung sa Roman Empire, they tolerate all religion as long as they worship the emperor along with their religion. Ganun sila. At kapag hindi sila mag-worship sa emperor, kailangan sila ay approve. At during that time, ang tanging approve noon ay ang mga Jew. Because the Jew doesn't worship the emperor. So initially, kahit yung mga Christian noon ay, dahil di ba yung mga Christian noon ay mostly Jew at the beginning? So they were associated with the Jewish people, the Jewish religion. So initially, hindi sila din na persecute ng Rome. It was only later, nung mabigyan na ng distinction
yung Judaism against Christianity. Doon na nagkaroon ng problema. So during that time, ang local religion lang outside the Rome, yung emperor worship and sanctioned religion ng empire ay yung Judaism. So, again, yung emperor worship pala ay hindi necessarily yung emperor talaga ang ini-encourage na ini-encourage yun as a way to encourage patriotism ng mga tao doon sa Roman Empire. So nung inassassinate si Julius Caesar, pinaltan siya ni Augustus Caesar. Itong si Augustus Caesar is a very sabi natin, napakagaling siyang administrator, and he uses it. Nung ginawa nilang Julius Caesar, he uses it as a unifying element. Pero yung mga sumunod sa kanya, katulad ni Caligula, that was the first time that they really demand i-worship bilang isang Diyos. At sa time ni Claudius at ni Nero, umabot sa sukdulan yan. Ano nangyari doon sa time ni Nero? Di ba doon sa time ni Nero, doon pinatay o doon binitay si Apostol Pablo at si Apostol Pedro, di ba? Si Apostle Peter was hanged or crucified upside down, and Apostle Paul was beheaded. Alam niyo po bang bakit magkaiba sila? Alam niyo po kung bakit magkaiba sila doon? Yung crucifixion is the most brutal, at ang purpose ay yung slow death at very public. Kaya ganun ang nangyari sa ating Panginoon, di ba? Ang kinukrucify lang ng mga Romans ay yung hindi mga Roman citizen. Yung Roman citizen, beheading. Kaya ganun pala yun. May pagkakaiba sila. They will not even do sa death, may distinction sila. They don't want to embarrass the Roman citizen, so pinupugot na lang nila yung ulo. Quick death. Pero yung sa crucifixion is really designed to last. Minsan inaabot ng isang linggo bago mamatay. Kaya very painful yung death at very public yung crucifixion. So yun ang doon So, kaya hindi biro yung dinanas ng ating Panginoon, even physically. Pero si Peter, nung siya ay crucified, he requested to be crucified upside down. Kasi sabi niya, he doesn't deserve to be crucified like his Lord. At bakit ba problema yung emperor worship sa ating mga Kristiyano? O yung mga Kristiyano nung panahon na yon? Kasi, yung titulo na ginagamit nila sa emperor ay pareho doon sa mga titulo na ginagamit natin sa ating Panginoon. Lord, Prince of Peace, Son of God. Si Octavian or si Augustus is the Son of God. He's the Prince of Peace. They consider him that. He's the Savior. Those are the same title that we revere because it's associated to our Lord Jesus Christ. So, diyan nagsimula yung naging problema. Kasi dahil doon sa marami na sa kanila, marami na mga Gentiles ang naging mananampalataya
ay meron na silang hindi na sila pwedeng gumaya sa dati nilang gawin. Basic reason ng persecution ay i-refusal nila na i-worship yung empire o yung emperor. So, yung ibang mga reliyon, they were tolerated because along with their practice, they're willing to offer sacrifice to the emperor, but not the Christians. At dahil dito, doon nagsimula yung kanilang persecution. Hindi doon sa empire itself initially, kundi mismong yung mga mamamayan, kapwa nila mga mamamayan. That's what's happening doon sa context ng 1 Peter. They were in Asia Minor, doon sa the modern day Asia Minor is modern day Turkey. At sila ay mga Gentile Christian worshiping na mga Kristiyano sa kanilang grupo. And they refused to worship because of their newfound faith. They refused to worship the emperor. Because of that, other citizens resented them. Kasi para sa kanila, yung empire ang kanilang benefactor. Yun ang nakakatulong. So kailangan nilang suportahan yon. Pero hindi nila ito, dahil itong mga Kristiyano ay hindi sila kung saan tumalikod sila dun sa dati nilang ginagawa. Before they used to do that, but now that they are believers at alam na nila ang katotohanan, hindi nila na ito ginagawa. At mayroon pang katuruan na may darating. At lalong-lalo dito yung katuruan ng mga Kristiyano, sabi nila ay nagbe-breakdown ng families. Eh bakit kaya? Alam niyo po ba yung culture ng Romans are patriarchal. The father has the ultimate authority. Even the life ng kanyang family. Pero ano nangyari? Nung naging Kristiyano, normally kung ano yung reliyon ng tatay, dapat yun ang reliyon ng mga anak, ng asawa at mga alipin. Eh nung maging Kristiyano, nung makakilala ng katotohanan, humihiwalay na sila. That's why they say, it broke families. Kaya sila bigla ngayon sila ay mga persona na grata kahit sa kanilang mga sariling pamilya. So, Christianity become a direct threat to the empire dahil yung tinuturo sa atin ni Brother Jonathan sa Acts, naging successful yung pagbabahagi ng mabuting balita sa iba't ibang bayan. And because of the success of the missionary journey ni Paul at ng kanyang mga kasama, ay dumami ng dumami ang mga Gentile Christians. At habang sila'y dumadami, ay di ba inaatake na sila ng mga Jew, yung mga Judaizer, di ba? So unti-unti lumabas yung distinction o yung ating difference we have doon sa relihiyon ng mga Jew na noon ay itinuturing na local religion bagamat hindi sila nagsasubscribe sa emperor worship. So the Jew make sure na hindi sila identify sa Christians.
So nung ito lumabas na ng ganon na iba pala tong mga ito yung Christian sect ang tawag nila, ay doon na nagsimula yung persecute mismo ng empire. Hindi lang yung mga tao, kundi yung mga succeeding emperor will start persecuting Christians because for them, they are rebels. At sila ay nagkakos ng division. Hindi sila sumusunod. Nababasa niyo po ba? Maliit ba? Okay lang? Okay lang, ha? So, in the eyes of the Roman officials and the public, Christians were causing a decline of local religion, including the neglect of religious responsibility. So, na-challenge yung cohesion and unity at yung tradition and morality ng Roman Empire. So, yun ang naging pangunahing dahilan kung bakit sila na-persecute noon. Ngayon, tingnan natin, kay Apostol Pablo, again, Paul is a Roman citizen. At ang kanyang turo, pagdating sa relation ng mga Kristiyano sa state, ay mababasa natin sa Romans chapter 13 verse 1 to 7, di ba? Siya yung nagsabi na lahat tayo mga mananampalataya, we need to submit to the governing authorities because all authorities is appointed by God. Di ba? At sila, para niya, iyan ay tinatanggap natin, the authorities ay yung the sword or the executioner ng punishment ng Panginoon. Di ba? Ano pa? Paul never explicitly spoke against the imperial cult. Pero, ang turo naman ni Paul, sino ang Panginoon? Sino ang Prince of Peace? Hindi ba? Siya mismo ang nagsasabi na ang tunay na Panginoon, ang tunay na hari ng mga hari, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. So in effect, without directly attacking the empire, Paul is really undermining yung claim ng emperor. At ang sinasabi niya, the parousia, o yung second coming, ang second coming na hinihintay natin ay ang pagdating ng muling pagbabalik ng ating Panginoon, hindi ng emperor. Sa kanila yung emperor yon. Yung coin nila, yung Roman coin, may picture yan ng emperor, at doon sa likod ay may nakalagay na Son of God. Ganun yung sa kanila. Ngayon, kung titingnan mo, parang tingnan natin yung application sa atin ngayon, ano? Kasi kung ngayon alam na natin, ganun palang ibig sabihin ng emperor worship, hindi naman pala ito talagang parang imina-mandate na kailangan mo every time, at ito ay nangyayari every now and then lang, special occasion, at wala naman itong doktrina, kung titingnan mo, parang napakadali mag-compromise yan. Hindi ba? Patriotism, di ba? Mahalin mo yung bayan mo. Kung sa makabagong panahon, ano yung pwede nating ihalin tulad yan? Di ba? Parang kailan lang nung under tayo ng COVID Di ba? Napakalaki ng discussion natin. Mag-ano ba tayo?
Magmi-meet ba tayo o ng face-to-face o hindi? Hindi ba? Kasi, pag titingnan mo, napakaraming justification eh. At justified naman talaga yung umpisa, di ba? Pero as we go along, especially during the COVID, mayroon na talagang question, bakit hindi tayo nagmi-meet face-to-face? Kasi meron namang online. Hindi ba? Nakakapag-meet naman tayo ng online. Bakit hindi tayo Ano bang pagkakaiba? Ay, ang laki po ng pagkakaiba. Kasi yung worship is gathering. Minsan kasi akala natin yung worship pakikinig lang nung mensahe. Yung worship po natin, kaya ini-encourage at talagang hinihiling natin as part of our covenant member na tayo ay nandito. Kasi bahagi yan ng ating pakikiisa. Una sa Panginoon, pangalawa sa isa't isa. Hindi ka kasama kung nasa online ka. You may be worshiping, but you are privately worshiping. Yung worship kasi, the church is gathered. Hindi kailangan nandito physical ka kasi yung di ba we are all servant of God? Paano ka magsiserve kung nakahiwalay ka? Alam niyo po ba yun? When you come, you serve. Just your mere presence is a service. It's an encouragement. Na yung kapag kinausap ka nung kapatid and you feel the warmth of the embrace or the handshake or you look each other in the eye and you see kasi isang bagay na napakalaga sa atin, lalo na tayo dumadami po tayo, but praise the Lord for that. At kapag ang pitfall ng pagdami ay maraming na iiwanan on the wayside. Lalo na kapag hindi natin nakikita. Hindi ba? So, ang tinatalakay natin, emperor worship. Pero ang nakikita kong doon, kasi nung pinag-aaralan ko to, ganun pala yun. Hindi naman siya napakagrabe talaga kung tutusin. Ang daling ikompormiso. Pero the Christians then make the stand na hindi nila gagawin. And it cost them inconvenience initially. And later on, it cost them their life. Noong umpisa, inconvenience lang kasi etsyapwera sila. Kung sa may tatak sila, hiwalay sila. Pag na-identify silang Kristiyano, hindi na sila, ayaw silang kasama. Kasi alam nila na hindi na sila gumagawa ng dating ginagawa noon. And then when the Roman empires considered them a threat, then they persecute them. Diba? Yung persecution ni Nero, localized lang yon, hindi pa yun the whole Roman Empire. It was just in Rome. Doon pa lang yun, di ba? Pinapahabol sila doon sa arena, di ba? Sa Colosseum. Localized lang yon, hindi doon lang mismo sa Rome yon. Because
Nero blamed the Christians doon sa nangyaring sunog, pero siya lang doon sa Rome na siya ang may kagagawan. Pero balik tayo doon sa prinsipyo na gusto kong makita natin dito. Yung application. Kasi napakadali na magkompormiso. Napakadali na mag-justify. At unang-una na nga sinasabi natin ay yung ating pagsamba ng sama-sama. Oh, may online naman. I can join online. That's true. And there's a room for it. Kasi kung yung kapatid natin ay talagang hindi makakapunta dahil mayroon siyang sakit, ay yun ay napakaganda. Dahil kahit paano na may minister siya. Pero hindi yun pwedeng equate doon sa pagsamba ng sama-sama. Na tayo ay magkakasama. Katulad ng sabi ko, yung presensya po natin ay blessing sa isa't isa. At lalo tayong magiging blessing sa isa't isa kung tayo ay nag-reach out sa isa't isa. Huwag po tayong pupunta ng church tapos doon lang tayo kung saan lang tayo paborito nating upuan, pagkatapos aalis na. Bahagi po tayo ng church. That's why you're here. Maging bahagi ka. At dito sana, sa TBC, at ganun din sa outreach, wala dapat na isang bisita na makakaramdam na parang nabaliwala siya. They need to be reached out. Kasi kapag ang naramdaman nila ay parang nahiwalay sila at wala man lang umalalas sa kanila, well, ay hindi natin napapractice yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Extending the love of God. Kasi, of all the people, tayo ay naniniwala na walang nagkataon at hindi aksidente na napunta dito yung tao. So, dinala sa atin upang ma-minister natin. At ma-minister natin yung tao if we reach out. So, be sensitive dun sa Minsan, we get carried away with each other na tayo-tayo lang. Be sensitive dun sa sa mga nandito na hindi pa bahagi ng ating iglesia. We need to be reminded of that sometimes. Alright? Hindi naman lagi problema dito sa atin talaga yan, pero it's always good to be reminded. Alright? So kay Pablo, bagamat hindi niya inatake yan diretso, ay ito naman ay ang itinuturo niya kasi yung katotohanan. At sa pagtuturo niya ng katotohanan, by implication, indirectly na-attack niya yung at siya nga ang pangunahing dahilan kaya dumami yung mga mananampalataya doon sa Roman Empire na mga Gentiles. At sila ay eventually ay naging threat. So, siguro ang dahilan kaya si Pablo hindi niya directly inatake yan ay dahil para sa kanya mas mahalaga yung katotohanan. Parang why bother attacking the empire when you can simply tell what is the truth? Di ba? Because in the process of proclaiming the truth, that's essentially what you're doing. You're undermining the empire, maybe not directly, but that's the end result. Hindi ba? Parang look at Bear, naalala ko yung di ba? Yung mga sa bangko, ang pinag-aaralan nila ay yung tunay, hindi yung fake na pera, di ba? Para malaman nila kung yung mga tinitrain nila na tumitingin ng pera, kung alin ang tunay, ang pinag-aaralan pala nila yung talagang tunay.
Hindi nila pinag-aaralan yung fake. Kung ano lang yung tunay. Kasi pag tiningnan nila dun sa tunay, kung wala dun sa tunay, may pagkakaiba dun sa original, then it's fake. And I think that's yun ang naging ano ni Apostle Pablo. Why bother telling people don't worship the emperor if you can tell the people worship the true God? Because the reverse of that is don't worship the emperor. So I think that's the reason why ganun ang naging posisyon ni Paul. Hindi ba? At he take advantage of his privilege as a Roman citizen. Hindi ba? Nung siya ay inatake, he pulled his citizen card. Is it lawful for you to persecute or to put in prison a Roman citizen without trial? Ay, di ba? He took advantage of that. At sa atin ay maganda din yan nating maintindihan yan, yung prinsipyo na yan. Yan ang closing ko, para, again, there are a lot of things na nakikiagaw ngayon sa ating atensyon, lalo na sa ating pananampalataya. At maging sa araw ng linggo, we really have to put priority. Kasi pag ang daling mag-justify. Kasi hindi naman talaga Pagtanda rin naman kahit na siya. parang black and white na may mga talaga, may mga kahit sa trabaho, 'di ba? May mga pagkakataon yung trabaho ay kailangan magtrabaho ng linggo. At yun naman ay may provision din, 'di ba? Talaga namang halimbawa ay mayroon ka talagang katulad ko dati, nasa military ako. May time na naa-assign ako ng linggo. It's part of my hindi ako nagbo-volunteer doon. It's really part of it. Pero hindi naman palagi. At ang sinasabi nga natin ay sa ating desisyon at sa ating paglakad, kailangan nating bigyan ng priority o ng halaga yung ating pagsasama-sama. At doon sa pagsasama-sama natin, para maging yan, para ma-maximize natin, kailangan nating mag-reach out. Huwag tayo lang. Come out of and reach out lalo na doon sa mga bisita. Siya nandun si Perdi. Pakita tayo ng interest. Hindi peke, real interest. Pwede naman. Kasi mahalaga yon. Siya. Question po? Okay. Dagdag? Okay. So, emperor worship ay isang hindi talaga para siyang direktang reliyon. Walang doktrina, ito ay pinapractice on official occasion lang. Pero ang nito ay ang implication nito sa atin ay napakalaki. Alright? Wala pong tanong? Okay. Ang aking piniprepare para sa mga susunod na pagkakataon ay yung kay J. Adams na libro, What to Do on Thursday. It's a very good book na very practical na magagamit natin sa araw-araw. Kaya ganun yung kanyang title, What to Do on Thursday. Kung pag wala na yung, pag ikaw na lang mag-isa, at you are confronted with problem, what do you do? So, kaya lang, kailangan kong pag-aralang mabuti kung paano ko ipipresent kasi it's not simple as it is para lahat maabot.
Okay. Kung wala na pong tanong, we finish early, at least. Wala na po, ano? Anything that gusto nyong itanong? Mga nakaraan nating ano? Pag-aaral? Okay. Let's go pray. Let's close in prayer. Father, thank you for your goodness. Salamat po sa kabutihan at kahit po dito sa maikli namin pag-aaral, sana ay maging makatulong din ito, Panginoon, lalo na sa aming pagbabasa at pag-aaral at magbigay ng konteksto sa aming mga binabasa sa iyong salita. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa ngalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.